So, dumaan tayo sa bagyo, right? No? Ang dami nating pinagdaanan lately, bagyo, ano pa ba? Okay, pagkawala, sunod-sunod na pagyanig, pero hindi tayo giniba ng mga ito para wasakin. Pero alam niyo ba, para buuin. No? Kasi hindi hinayaan ng Diyos ang mga ito na sirain tayo, pero pinadala niya ang mga ito sa buhay natin para palalimin tayo. Okay? So, kasi importante na lumalim tayo sa paglakad natin sa Diyos, sa ating pananampalataya, at palalimin tayo sa ating purpose. Okay lang ba yung ano ko? Pwesto ko, Jerson? Okay lang? Ayan, no? So, ayun na nga. Okay, akala mo yung mga pagyanig sa buhay ay katapusan mo na. Sino po dito nang bumabagyo? Parang feeling mo katapusan na, di ba? Agini, malamay kin me, inaladala, di ba? O kaya naman, grabe, no? Sobrang tindi, no? Okay? Hindi yun pala ang simula ng mas malalim na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Kasi minsan pala, bago niya tayo pinapalalim, kailangan mo niya tayong yugyugin. Yugyugin mo nga yung katabi mo, yugyugin mo, yan. Ganun daw ang Panginoon eh. Bago niya tayo palalimin, minsan kinakailangan niya tayong yugyugin. Kaya kung dumadaan tayo sa shaking, huwag tayong matakot kasi may tinatanggal si Lord, pero meron siyang tinatayong bago. Okay? Kaya nga po, excited ako to share the message today entitled, When God Shakes Us. Okay? A very timely message to, and ang prayer ko po ay hindi lang tayo matuto, higit sa lahat ma-empower tayo, no? Na in spite of shaking ang nangyayari sa buhay natin, we will continue. Tama po ba? Kasi mabuti ang Panginoon Diyos. To formally start, mananalangin po tayo. Let's pray. Father, we thank you, Lord. Napakagandang week ang binigay mo sa amin regardless kung ano man yung situations o seasons ng life namin. We thank you, Lord, for this opportunity na sinabi mo rin dapat ginagawa namin to have fellowship with one another. Dalangin ko po, matututo kami ngayong umagang ito. Hindi lang matututo, pero higit sa lahat, Lord, ma-empower kami, Lord, to continue in life despite of all the things that we've experienced, Lord, sa aming mga personal lives, Panginoon. Salamat po, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Nag-i-amen yung bata, no? So, sino po dito naranasan ng shaking o naranasan ma-shake, no? Hindi po ito yung literal, yung na-shake yung buhay mo. Ayan, sino po na-shake yung buhay mo, no? Okay, na dumaan ka sa shaking, di ba? Okay, alam niyo po ba ang bansang Pilipinas ngayon ay literal niyayanig tayo ng Diyos, tama ba? Okay, sunod-sunod ang baha at bagyo at na-expose naman ang unprecedented, malawakan at walang kapantay na korupsyon sa history ng bansang Pilipinas. Pero last month po, no, parang lumalabas na ang buong bansa ngayon ay niyayanig ng Panginoon Diyos. Okay, last month lang, October 10, nagkaroon po ng magnitude 7.4 to 7.5 earthquake, no, na tumira, no. Ang mata nito ay sa hindi pala mata, no. Ang center nito ay ang Davao Oriental. Grabe, no? Naka-experience sa ba tayo dito niyan sa Pangasinan 7.4? Ano po yung pinakamalakas before, no? Yung sa Dagupan 7.1. 9. Grabe, ano? 7.4, 7.7 to 7.5. Gumalaw ang lupa, lumabas sa mga tsunami warnings at may mga bayan na nasira at least 7 daw na buhay ang nawala. Hundreds were affected, may mga tulay, daanan na nag-close or nag-collapse literally. Atras tayo ng konti kay buwan ng Setyembre, a few weeks before Davao, tinamaan na una ang Bogo, Cebu, no? At sinalubong sila ng 6.9 magnitude earthquake, no? At yun na nga, mga buildings gumuho, churches nag-crack, no? Mga sobrang tagal ng mga simbahan, no? Talagang nag-collapse sila. Okay, at ayun na nga, no? Marami ang namatay at marami po ang nasugatan. At ilan lang yan sa mga earthquake, pero magugulat ako, nakakagulat kasi pag pumasyal ka sa Facebook page ng PVOX, parang yung mga iba, malilit lang, no? Mga 1.2.3 ganyan. Pero ang daming earthquakes na nangyayari po sa buong bansa. Okay? At recently, ang super typhoon Uwan, right? Yung dito nga sa left picture, no? Ito, imagine mo, halos, sinakop na ng bagyo yung buong Pilipinas. Nakita niyo po ba yung picture na yan sa online? Marami nang nagpapanik niyan, tama ba? Grabe, matindi talaga. Okay, binayo tayo ng ng isang malakas
kay nahangin, ulan na nagdulot ng pagkasira ng mga infrastructures, pagkatumba ng mga malalaking puno, baha, at malawakang brownouts. Yun na po dito, nakita niyo rin yung post, ang dami na doon namatay sa kuryente, no, na kuryente daw ng baha sa may dagupan, no, may mga ganun nangyari, yung pala, fake news pala, no. So, grabe, ang dami po nangyari, no. Ako nga, thank you Lord, kasi yung dapat paparkingan ko ng sakyan ko po, lahat ng mga dapat pagpaparkan ko, hindi ko pinark doon, nagsihulog mga puno. Sabi ko, thank you Lord. Nilagay ko po doon sa labas yung sakyan, no? At salamat na lang kasi nung tumama itong bagyo sa Sierra Madre, mga kabundukan natin dito sa Northern Luzon, ay mukhang humina, right? Bagamat hindi naman talaga siya nawala, pero talagang malakas pa rin. Okay? So, yun na nga, at marami sa atin po ang nagkaroon, grabing lakas ng hangin, nagkaroon ng baha at malawakang brownout. Sino po dito pinakamatagal na nagkaroon ng kuryente? Yan, yung sinamama, bumili pa sila ng ng generator, pambira, para lang magkakuryente. Kasi hindi pa nagsisimula yung bagyo, nasiraan na sila eh. Tama ba? Sino po sa inyo ilang araw dito talagang paypay din kayo, electric fan, di ba, power banks. Ako sabi ko, gusto ko na rin bumili pero salamat sa Lord. Kasi nang bibili na ako, nagkakuryente na. Willing naman ako actually, pero wala akong pera. Hindi yung willingness eh, di ba? Ganun din po ba kayo? Di ba? May willingness naman, pero wala lang pera, okay? So, lumalabas that really our land is shaking. The Philippines is shaking, di ba? Ang mga tao po ngayon, takot na takot. Actually, may inaantay pa silang may inaantay pa tayong the big one. Diba? Bukay lang sana kung si Big Brother, pero big one eh. Na maraming city ngayon, especially sa Manila po, ang binibigyan sila ng mga yung ang tao doon may go bags, 'di ba? Na parang magagamit nila in case mangyari itong hindi unprecedented na pangyayaring ito. Pero tanong ko po sa inyo, posible kaya na niyayanig din ng Diyos, kaya merong pagyanig sa labas, kasi niyayanig din tayo ng Lord sa loob? O niyayanig din ng Diyos ang ating mga puso? Posible kaya na ang mga pagyanig sa paligid natin ay pagyanig din sa loob natin? Paano ba tayo sinishake ni Lord? Dalawang bagay. Unang-una, nature. Okay? Sinishake tayo ni Lord through nature. Minsan, God shakes us through earthquake, bagyo, baha, para ipalala, diba, na anak, ako pa rin ang Diyos. Kasi marami sa atin, akala mo, ang Diyos mo, yung pera mo, o yun. Alam mo, dahil sa hard work ko, may bahay na ako. Imagine mo, may ilang years pinaghirapan sa ibang bansa, sinira ng isang bagyo lang. Diba? So, nire-remind tayo ng Diyos na ako pa rin ang Diyos, hindi ikaw. Sabi nga nila, extra Diyos lang daw tayo. Tama ba? Pero ang Diyos pa rin ang Diyos. Minsan, kailangang ipadala ng Diyos ang mga yan para tumingala tayo muli at sabihin, ay, oo nga pala, may Diyos. Ano pa? Personally. Okay? Minsan, hindi lang ginagamit ng Diyos ang lindol, baha at bagyo, pero ginagamit din niya ang mga seasons of breakings, seasons na sinishake ang marriage, ang family, seasons na binabagyo ang ating finances, nililindol ang ating leadership. Tama ba? Minsan ginagamit ni Lord itong mga bagay na ito para talagang para bumalik tayo muli sa Kanya. And I will be very honest with you po. Ako po, yung growth ko spiritually, dami ko ng trainings na pinuntahan. We went to Singapore. Lagi ako sa Manila po for trainings. Pero alam nyo ba, nakaramihan po, or sabihin natin siguro, malaking percentage po ng growth ko ngayon ay hindi galing sa training seminars o sa anumang pinuntahan ko, napanood ko. Pero galing po sa mga shakings na pinagdaanan ko. Alam niyo po, ang dami kong seasons of breaking, pruning, right? Hinahumble ako ng Diyos. Kasi I believe, kung di tayo si-shake ni Lord, hanggang ngayon, mayabang pa rin tayo eh. Ay, mga ganun, di ba? Na parang minsan, nakala mo, hindi, kaya ko na to eh. Anong okay? Tapos si Lord, di ba? O di ikaw na. Tapos biglang isi-shake ka ni Lord. O di ba, makikita mo, ay, sorry Lord, di ba? Mababawasan yung yabang mo eh. Diba? Kasi, ayun na nga, di ba? Kung hindi tayo isi-shake, hanggang ngayon, magtitiwala pa rin tayo sa mga personal accomplishments, sasandal pa rin tayo sa mga titles natin. Doktor ka na eh. Engineer ka na eh. Di ba? Pastor ka na eh. Di ba? O sa laman ng bank accounts natin. And it's not to embarrass us, but to enlighten us. It's not to punish us,
but to actually purify us. And sometimes po, isi-shake tayo ni Lord para i-humble at dalhin tayo sa ating mga tuhod. Sino po dito, di ba, nung dumaan ka sa pagsubok, sa shaking, saka ka lang napaluhod eh. Wala ka naman sa prayer works, pero napaating ka eh. Tama ba? It leads us to our knees eh. Doon tayo nananalangin sa Diyos eh. Because we don't mature in conferences, we mature in crisis. Tama ba? And I think itong nangyayari sa bansa, ngayon na naging matalino ang mga Pilipino. I think yung recent na election natin, ang ganda ng resulta eh. Nagustuhan ko eh. Tama ba? Matatalino ng mga Pilipino. Okay lang po ba kayo? Totoo ba? Sana naman, no? Di ba? Sana tayo, no? I-humble tayo, dalhin sa ating tuhod. We don't mature in trainings, but in seasons of shakings. Kaya listen to this, kapag sinishake tayo ng Diyos, sabi mo sa katabi mo, kumapit ka. Bakit? Kasi every shaking has a purpose. And what's that purpose? To realign you to His will. Every shaking in our lives pala, ang goal ni Lord, ibalik tayo sa plano niya. Amen? Sino dito ang naranasang nawawala minsan sa purpose? Nawala sa alignment, kaya kailangang yanigin para ibalik sa track sa Panginoon Diyos. Ang shakings ay hindi katapusan, pero umpisa na magandang plano ng Diyos sa buhay mo. At alam niyo po ba, recently, sa totoo lang, no, nung una nalungkot ako eh, pero nung naintindihan ko ito, recently po, alam niyo po ba, marami sa church natin, dito po mga members ng church, hindi lang church, mga kaibigan din, ang daming dumadaan sa shaking sa buhay nila. Ang dami kong pinasyalan lately, di ba, mga na-ospital, mga nagkasakit, marami pumupunta ng bahay, pinagpipray namin, di ba, para sabi ko, grabe, pamilya namin mismo. Minsan nga parang, minsan may isip ka na ayaw mo nang buksan yung phone mo kasi baka may bad news na lalabas eh. Di ba? Parang may mag-chat, ganto-ganto. Ang dami pong pinagdaanan lately. Are you here? But I believe in my spirit and I believe in my heart po that the best is still yet to come sa buhay ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Kaya may shakings kasi I believe may hinahanda ang Diyos na malaking bagay sa buhay nila. Sabihin mo nga sa katabi mo, eto na yon. Sa Pangasinan, Araraya, di ba? Ayala. Tama? Araraya, tama ba? Okay? So, sino pong interested sa message natin this morning? Are you interested? Sige, tuloy natin. Basahin natin ang main text natin sa Hebrews chapter 12, verse 26 to 29. Sabi diyan, at that time His voice shook the earth, but now He has promised, once more I will shake not only the earth, but also the heavens. The words once more indicate the removing of what can be shaken, that is created things, so that what cannot be shaken may remain. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful. Can you say with me, thankful? And so worship God acceptably with reverence and awe, for our God is a consuming fire. Konting background lang po. Ang book of Hebrews po ay sinulat para sa mga Jewish believers who are going through persecution during this time at pressure to go back to Judaism. Kasi tinanggap na nila ang Diyos eh. Pero napipressure sila ngayon. Bumalik sa old covenant, old rituals, temple worship. Okay, at sobrang discouraged sila, pagod, shaken by trials. At sinasabi nila na parang, balik na lang tayo. Nakakapagod. And so, ang context ng Hebrews po ay pinapakita sa Jewish believers na, hey, ba't ka pa babalik doon? Jesus is better. Tama? Huwag ka nang bumalik. Better siya sa angels, better than Moses, better than old covenants. And He established a better kingdom that cannot be shaken. Okay? Kaya nung na-reach na ang Hebrews 12, in-exhort na sila na huwag mapagod na i-refuse yung mga bulong kasi darating talaga ang time na isi-shake ng Diyos ang langit at ang lupa para yung mga temporary ay mawala at yung mananatili na lamang ay yung unshakable kingdom ng Panginoon. So base po sa text na ito, makakakita tayo ng 4 na bagay bakit tayo sinishake ng Diyos. Are you excited? Number 1, God shakes what is temporary. Can you say with me, temporary? Gumamit siya ng, sige, next natin, sabi ito, once more I will shake not only the earth, but also the heavens. Kapag niyayanig tayo ng Diyos, hindi po aksidente yun. Every shaking has a divine purpose. Kasi sinishake niya yung mga bagay na hindi habang buhay nandyan,
kaysa atin para manatili yung mga bagay na eternal. Are you here? Sino po dito, akala mo, tawag dito, panghabang buhay na yung mga kaibigan mo, di ba? Tapos nung nagkaroon ng problema, lumabas yung totoo na hindi pala sila forever nakasama mo. Pero may mga naiiwang kaibigan din na hanggang ngayon kasama mo pa rin, tama ba? Hindi tayo niyarinig para sirain yung mga bagay-bagay sa buhay natin. Niyarinig tayo para may linawin sa mga bagay-bagay sa buhay natin. So gusto niyang ipakita sa atin ano ba at ano lang ang totoo. Are you here? Kung ano ba ang dapat panghawakan, kung sino ba ang foundation ng buhay, kung kanito lang ba talaga tayo sasandal. Kasi minsan, di ba, nangyayari, sumasambal tayo sa pera natin eh. Sumasandal tayo sa tao na sa tingin natin, hero ng buhay natin. Hanggang sa dumating yung time, hindi na siya nagpapadala, hindi na siya tumutulong. Ano ka ngayon? Right? Doon mo makikita na, hindi pala siya ang hero ko. Hindi pala siya ang tagapagligtas ko buong buhay ko. Lalabas kung sino yung permanent at kung sino yung temporary lang. Tama ba? Akala mo yung heartbreak parusa, pero paraan pala ni Lord para ilayo ka sa temporary love na sisira sa'yo. Kung, di ba, may mga ganong story, di ba, na hindi dumating yung right partner nung hindi shinake ni Lord yung previous partner niya. Diba? Iyak ka ng iyak, di naman kagwapuhan, tama ba? Di naman ganun kagandahan, iniiyakan mo pa. Tama ba? Pero salamat na lang, shinake ni Lord yung partner na yun. O yan, yung partner mo ngayon. Thank you, Lord. Okay lang ba kayo? Parang, ito na ba yun, Lord? Hindi naman, tama ba? Okay? Are you here? Akala mo struggle, di ba? Financial struggle. Akala mo sumpa. Pero classroom pala yun para turuan ka na siya ang source, hindi yung trabaho at sweldo mo. Nung pandemic, ang daming mayabang. Tama ba? Dumaan ang pandemic. Tinan mo, yung pinagmamalaki mong business, nagsara. Sometimes may shaking kasi ilalabas ni Lord, sino nagsabing yan ang magliligtas sa'yo? Those are just temporary. Tama ba? Makakakita ka ng mga sikat na company na akala mo stable na, malalaki ng mga pangalan, bumagsak pa rin. Tama ba? Okay? Ayun na nga, di ba? Ang dami kong narinig po na testimony na ganyan, na hindi natakot ang Diyos yanigin ang finances nila. Hindi natakot ang Diyos yanigin ang business nila. Bakit? Kasi doon nila natutunang si Lord pala talaga ang source. Tama ba? So when God shakes, it is because He wants to reveal what is eternal and expose what is temporary. Ay, temporary lang pala to. Bakit ako masyadong nag-e-exert ng effort dito? Bakit ko masyadong binubuhos yung oras at attention ko dito? Mga kapatid, ayan nyo, embrace mo every season para makita mo ano ba talaga ang magtatagal. Bakit lumabas yung issue ng ng mga corruption sa atin? Kasi bumagyo, right? Bakit lumabas yung issue ng, tawag sa ganun? Anong tawag yan? Yung issue na yan, yung flood control. Ba't tumiso yan? Kasi ang daming binahay. Actually, maintindihan ko pa yung iba na meron namang makitang project, pero yung 1 billion walang project. Sabi ko, sobra naman na yun, Brad. Sabi mo nga sa katabi mo, sobra na yun. Diba? Ghost project. Akala ko yung multo, kanta lang. Grabe. Hindi lang pala kanta. Talagang ginawa ding projects. Diba? Tanong ko po, alam nyo, shakings will test foundations. Lalabas Lalabas kung sino yung totoo Tama ba? Ikaw ba, pag niyanig ka, madali ka bang magigiba? Ano iba ang gusto ng Panginoon sa shaking is this. Listen to me. Itigil na natin ang sumandal sa anuman o sino mang hindi naman tayo kayang iligtas liban sa Diyos. Kasi minsan sa atin, di ba, yung masyado ko nagtitiwala sa kaibigan mo. Yan, iniwan ka tuloy ng kaibigan mo. Anong ginawa ni Lord minsan? Shinake yung friendship nyo O lumabas yung totoo. Hindi mo pala totoong kaibigan. Tama ba? Parang naalala nyo na naman yung mga kaibigan nyo, tama ba? Sing ang pupatang sa alopispis ko rin. Diba? Dugala, diba? Ang nation natin, sinishake, diba? Para i-expose ang corruption at i-awaken ang conscience natin. Ang economy natin, sinishake para i-remind tayo na kumapit tayo sa Diyos, hindi sa politiko. Alam mo yung problema sa Pilipino Diba? Ginagawa nating, sa totoo lang, dati ang Diyos-Diyosan po ay ay image Pero ngayon, ang Diyos-Diyosan, politiko.
Ginagawa natin silang Diyos eh. Naakala mo silang magliligtas ng Pilipinas. Diba? O anong ginawa ni Lord? O yan, in-expose ni Lord para makita natin na, hindi sila tagapagligtas nyo ako. Tama ba? Okay lang ba kayo? Diba? Ayun na nga, di ba? Niyanig ang church na wala ang religiosity, carnal living at ma-reveal ang totoong relasyon natin among us. Because nothing is stable in this world. Kung hindi niya yayanigin yung peke, hindi natin marirecognize ang totoo. Kaya salamat sa shakings, lumabas ang peke, lumabas ang totoo. Fake friends. Ay, talaga. Tama ba? Lumabas yung totoong pamilya. Tama ba? Akala mo, pamilya mo na sila. Tapos nung may nangyari sa inyo, iniwan lang kayo. Kaya salamat sa mga taong nakita mong totoong pamilya mo pala. Yan ang ginagawa ni Lord. Sinishake niya tayo para makita natin ano yung mga temporary. Mga kapatid, sa mga dumadaan dito sa mukhang disaster, baka divine appointment yan ni Lord. Tungo sa mas magandang plano niya sa buhay mo. Akala mo disaster, pero divine appointment pala ni Lord para dalhin ka sa plano niya. That's number 1. Number 2, God shakes to make a distinction. Can you say with me, distinction? Sabi dito, so that what cannot be shaken may remain. So isi-shake tayo ng Diyos daw to separate, maglagay ng marka para maglagay ng distinction. Ito masishake, ito hindi masishake. Nagets niyo yun? May distinction, may pagkakaiba eh. So kailangan ng pagyanig, problema, pain, misunderstandings, mga bagyo sa ating buhay para ma-distinguish mo yung nasishake at hindi. Ibig sabihin, may mga bagay pala sa buhay natin na akala natin tama, pero hindi pala galing kay Lord. So ngayon, ang gagawin ni Lord, ayun, akala natin nagtatagal, pero hindi pala magtatagal. So si Lord, not out of His anger, but out of His mercy. Sige, next natin. Sinishake niya tayo. Para makita natin ang hindi matibay sa matibay, ang hindi mahalaga sa mahalaga, at ang hindi galing sa Kanya sa galing sa Kanya. Distinction. Are you here? Nung pandemic, di ba, pambira, na-distinct mo eh. Sino yung attendee? Kasi nung nag-pandemic na, nawala na. Pero ito, anchored in Christ eh. Ito nakatayo sa buhangin, ito nakatayo sa bato. Lalabas sino ang totoong nagsaserve out of routine or out of convenience o sino yung nagsaserve out of passion. Nalala ko, nung nag-i-start ng Lighthouse, tama ba? Pambira, binababa sila ng jeep doon sa may Rizal Park. Dala-dala nila yung mga drums, diba? Gitara, ganyan eh. Patapatang, tumatawa si Almiro. Reb, ibubuhat kami ng mga ganito, di ba? Pero doon mo makikita that they are serving not because of convenient. Pero naglilingkod talaga, may distinction eh. Kapag may shaking, doon lalabas yung totoo eh. Tama ba? Amen? So minsan, nagdi-delay ang mga pangarap natin kasi lumalabas kung sino talaga ang waiting in faith at kung sino yung talagang, yung kapag natagalan na, aayaw na agad at na-frustrate. Problema sa atin, gusto mo, pag nagpipray ka, sagot agad. Eh ngayon, minsan si Lord, wait lang, huwag ko nga sagutin agad. Gawin ko nga 1 taon. Gawin ko nga 2 taon. Hindi nakahintay. Tama ba? Hindi pala totoong faith. Kasi ang faith sa Kanya, mangyayari agad. Are you here? So, yun na nga, di ba? Dinidistinguish na Lord, ito yung crowd eh, pero ito yung cold. Ito yung fans lang kasi may blessings, pero ito follower talaga. So, let's take for example yung story ng Tower of Babel. They constructed a powerful tower na malapit sa langit, pero sabi ng Diyos, hindi sa akin yan. Hindi yan sa akin. Okay? Ganda eh, ganda naman ng project eh. Dinestroy niya yung prideful project na yun, kinonfuse lingwahe at nagwatak-watak sila. Listen to me, kaya pala minsan bumabagsak yung plano mo, o kaya kung minsan bumabagsak ang plano mo, huwag kang magpanik. Sa akin, bakit? Mag-pray ka. Tanong mo kay Lord, baka yung tinatayo mo, hindi yan yung pinapatayo niya sa buhay mo. Yan ang problema sa atin, di ba? Lord, ready na ako, Lord. Ganda-ganda na nung tinatayo ko, Lord. Ito yung gusto kong pangarap ko, Lord. Si Lord, hindi yun yung gusto niya sa buhay mo, eh. At alam niya, pag tinuloy mo yun, mukhang masisira ang buhay mo.
So, anong ginagawa niya? Kino-confuse ka niya. Minsan sinisira niya itong mga bagay na ito para bumalik ka sa plano niya. Bakit? Kasi hindi sumpa ang shakings. It's a mercy moment. Maganda nga sa prayer natin, sabihin mo, Lord, ito bang tinatayo kong plano galing sa iyo o hindi? Sige Lord, wasakin mo, pero tulungan mo akong itayo yung gusto mong itayo sa buhay ko. Amen? Mercy moment eh. Kaya huwag kayong mainggit sa ibang tao, pamilya, trabaho at church na feeling mo perfect sila. Ang dali lang po, walang perfect na tao. Walang perfect na pamilya, walang perfect na church. Buti pa yung tatay niyo kung alam mo lang. Kung alam mo lang kung sino talaga yung tatay niya. Buti pa yung pamilya niya kung alam mo lang. Bakit? Sino bang nag-post ng hindi maganda sa online? Wala naman nagpo-post ng hindi maganda. Lalabas lang pag nag-away. Tama ba yung hindi maganda? Di ba? Sa story, ayan na. Lalabasan na ng resibo. Di ba? May mga ganun ba kayo? Nagtatago ng resibo? Oy, kayo ha, ingat kayo. Screenshots. Yung resibo po, mga screenshots, ibig sabihin niya. Di ba? Tama ba? Yun na nga grasya ni Lord ang pagpapalo niya. Kaya pag pinapalo tayo ng Panginoon Diyos, pasalamat pa rin tayo. 'Di ba? Sabi mo nga sa katabi mo, aray ko. O yan, kapag may aray ko moments ka, ang bihira, grasya pa rin ni Lord yan eh. Grasya pa rin ni Lord eh. 'Di ba? In-expose ka ni Lord, grasya ni Lord yan. Sana yung mga ini-expose ni Lord, 'di ba, na mga corrupt officials, sana makita nila na grace pa rin ni Lord yun. Kasi binibigyan sila ng chance magbago Umayos magbalik loob sa kanya Tama ba? Napahiya, grasya pa rin ni Lord yan para hindi ka magtuloy-tuloy sa impyerno. Nawa sa shakings mo, ma-distinguish mo ano yung magtatagal at ano yung hindi magtatagal. At pag na-discover mo yun, doon mo ibuhos ang buhay at lakas mo. Bakit? Kasi magiging deeper tayo sa shakings. Wow! Sabi mo nga, wow! So can you say to the Lord right now, sabi mo nga, Lord, thank you sa shakings. Parang iba yung narinig ko, shakies. Ano yun? Parang, Lord, thank you sa shakies. Hindi po shakies, shakings. Tama? Lord, thank you sa shakings. Alam mo, minsan, ayaw natin shakings, pero hindi mo alam, minsan ang shakings, ang laki ng blessing na inahanda sa atin. Dahil sa dahil sa shakings, gumanda't gumapo ka. Tama ba? Tama ba? Kung hindi ka na-shake, kung hindi na-shake yung family mo, kung hindi kayo naging mahirap at walang-walang pera, hindi ka magpupursige. Diba? Hindi ka mag-move forward Tumibay ka diba? Naging mas wise ka So thank you, Lord. Pangatlo, God shakes to awaken His people. Pangatlo, sinishake tayo para gisingin tayo. Gisingin mo ngayon katabi mo, parang natutulog na ata. At that time, His voice shook the earth. Alam niyo po, nakakatawa siya, pero di ba lately yung giyanig, bagyo, bakit kaya ganun tayo mga Pilipino, bumabagyo na, nagbibideo pa tayo, di ba? Okay, galayoy. Lord. Di ba? Yayanig na, uy, gumaganon na sila, di ba? Please po, palagyan po ng stars. Pa-like and share, may ganun pa, di ba? Pero nakakatuwa, pero most of the videos na nakikita ko, meron napanood kong video po, habang hawak-hawak niya yung cellphone, nagbi-video siya, humisigaw yung mga tao. Alam mo, sabi nila, Lord, patawarin mo kami, Lord. Humisigaw Lord, tama na, Lord. Hindi nagpipray yun, hindi nagpipray. Nung bumabagyo, di ba? Saka napapray Kasi gumaganon-ganon na yung di ba? Bag, gumaganon na. Napapapray tayo kay Lord Sa panahon na pagyanig at bagyo, alam nyo ba, tinatawag si Lord Kaya alam nyo po, huwag tayo magtampo kay Lord minsan sa mga shakings. Bakit? Kasi kaya kanya niyayanig, kasi namimiss niya yung tawag mo Kailan ka nag-pray? Nung may problema ka. Kailan ka lumapit sa Diyos? Nung may due date na. Tama ba? Napansin ko, daming umaatin ng prayer works bago due date. Sabi ko, daming umaatin sa church Tama? Pag may pa-due date na daming umaatin sa church Parang, tapos magugulat ka, may mga magchat-chat na sa'yo, di ba? Nantagal naman di mo nakakausap. Tapos, pa-pray nga po. Ganun na, di ba? Lumalapit na kay Lord Kasi sa panahon ng kasaganahan, di mo siya tinatawag
Tama ba? Kailan lang natin tinatawag si Lord? Pag may exam, tama ba? Kasi pagagalitan ako, Lord, ng mama ko, Lord. Diba? Pag bumagsak ako, pray ka na, Lord, take it. Oh, rababab, gumagano pa, di ba? Pray in the Spirit, di ba? Pambira. Kailan tayo lumalapit kay Lord? Kapag due date na. Pag nasa problema na tayo. Pero minsan, pag maayos ang buhay, hindi na tayo maramdaman ng Diyos. Ang cold mo na eh. Naka-aircon ka na eh. Ang cold mo na. Tama ba? Minsan ganun eh, no? And God shakes to awaken His people. Kaya tayo sinishake kasi ginigising tayo ni Lord. Sabi nga dito, at that time, His voice shook the earth. Ano yung ba yung context niyan? Yung context po niyan, tinutukoy ito sa nangyari sa Mount Sinai moments ng Exodus chapter 19, kung saan, literal, sa Mount Sinai, bumaba ang Panginoon Diyos. Bumaba si Yahweh. So sabi ni Moses, okay, ready kayo, punta tayo ng Mount Sinai, kakausapin tayo ng Diyos. So yun na, kinausap na sila. At nung kinausap na sila ng Panginoon Diyos, alam nyo nangyari? Literal, nung nagsalita ang Diyos, nung bumaba ang Diyos, nagkaroon ng thunder. Boom! Ay, ang gulat kayo ba? No? Lightning! Psh! Smoke machine, di ba pala? No? Smoke! And fire consumed the place. Talagang nakakatakot. Tapos palakas ng palakas at nag-lead into earthquake. Nagkaroon ng earthquake, sobra. Dahil sa presence ni Lord. So alam mo sabi ng mga Israelites, Moses, wag mo nang pakausap sa amin si Lord. Kayo na lang mag-usap. Maging representative mo na lang kami. 'Di ba? Parang ano ka na lang, 'di ba? Ikaw na lang yung representative ni Lord sa amin. Ganun ka powerful si Lord. Gusto niya ba kausapin kayo ni Lord? Pero alam niyo po, nakita ko po, minsan, yung mga bagyo pala, hindi mo lang alam, pero yung mga bagyo, kinakausap na tayo ni Lord. Yung mga kidlat na yan, yung pag. It's really God speaking to us. Balik ka na sa akin. But God was not trying to scare them, but to steer them, awaken them. Hindi para takutin tayo, pero para gisingin, linisin at ilapit sa presensya ng Diyos. Alam mo, minsan hindi mo kailangan marinig ang boses ng Diyos. Yung shaking pa lang, may sinasabi na siya. Yung lindol pa lang. Yung shaking lang sa politika ngayon, may sinasabi na ang Diyos. Hindi niyo pa ba naririnig yun? Amen? Pag may shaking na ibig sabihin, ginigising ka na ni Lord, yung comfort mo, pinapatulog ka na eh. Yung yaman mo, ginagawa ka ng complacent eh. Yung titles mo, ginawa ka ng malayo sa Diyos eh. At pag nangyari ang mga ito, nawawala yung conviction natin. At nagsisimulang magkaroon ng corruption at compromise na pwedeng magdala sa atin sa impyerno. Kaya niyayanig tayo ng Diyos. Kaya salamat sa pagyanig. Kaya sa kanyang grasya, inaalaw niya ang shaking para gisingin ang natutulog. Dahil ang revival nagsisimula, hindi sa shouting, pero sa shaking. Listen to me, I hope in our shaking, lalabas ang better, hindi bitter. Take for example, Jonah. Alam niyo ba si Jonah? Tinakbuhan niya ang calling ng Diyos eh. Pinapapunta siya sa Nineveh. Pinunta niya Tarshish. Shish. Pero hindi shish, di ba? At ano nangyari? No? Niyanig ng Diyos si Jonah. Nagpadala ng matinding bagyo. Nagulat sila, bakit ang ganda-ganda ng panahon doon sa kanila? Bumabagyo. Parang may malas dito. Umamin yung mama, ako po, lumalayo ako kay Lord eh. So ano nangyari? Okay? Nung kinain siya ng balyena, doon na siya ngayon nagising at sinabi niya sa Diyos, Lord, you are my salvation. Lord, ikaw ang tagapagligtas ko. So, ibig sabihin yan, sometimes, God will allow, next, you to be swallowed by your situation, not to trap you, but to transform you to your calling. Minsan, inaalaw ni Lord, malamon ka ng problema na yan, malamon ka ng pangyayaring yan. Hindi para i-trap ka at para ganito na lang mangyari sa buhay mo, pero para i-transform ito sa pagkatawag niya sa'yo. Kaya minsan, listen to me, dumadaan tayo sa loss, delay, discomfort, pagyanig sa church, even loss of a dream. Why? Para magbago tayo at sabihin natin sa Diyos, Lord, sige po, iluwa mo na ako, Lord. Amen? Gagawin ko na, susunod na ako. Amen? Minsan pala, itong mga bagyong ito ay mga balyena sa mukha ng mga bagyo. Diba? Na sinaswallow ka kasi lumalayo ka kay Lord eh. So, yung ginagawa ni Lord, sige,
Anong ginawa ni Jonah? Sabi niya, Lord, patawarin mo na ako, Lord. Babalik na ako sa'yo. Saka siya niluwa eh. Baka kailangan mo lang ngayon, ibumalik lang kay Lord. Amen? Nawa, iluwa ka na ng balyena at susunod ka na. Sabi mo nga sa katabi mo, sana iluwa ka na ng balyena. Amoy isda ka na eh. Di ba? And last but not the least, God shakes so that only what cannot be shaken will remain. Sinashake niya tayo para lumabas at matira lamang yung hindi nasisira. God shakes para ang matira lang sa buhay natin ay hindi nagigiba. Sa verse 28, sabi niyan, therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe, for our God is a consuming fire. Brothers and sisters, listen to me. Pagkatapos ng lahat-lahat ng shaking sa buhay natin, sa finances, sa pamilya, tanong ko, anong natira? Anong natira? Nalala ko po nung dumang kami ng pagsubok sa pamilya namin, wala, bentahan lahat, gastos lahat, walang natira po sa amin. Yung bahay namin na nirerentahan namin, magkano yung renta namin? 5K, halos di namin mabayaran yun. Talagang ang hirap po ng buhay nung panahon na yun. Nawala lahat sa amin, nung shakings namin. Tapos naalala ko, nag-usap kami ni Mami. Nagagamit ko lagi itong testimony na to. Sabi ni Mami, anak, sanay naman tayo ng wala, sanay naman tayo ng meron. Pero hindi tayo hintong maglingkod sa Diyos. Anong natira? Only God is unshakable. Alam mo, natira sa amin si Lord lang. Nawala lahat. Nawala kaibigan, nawala yung mga tao na akala mo sila yung tutulong sa'yo. Pero salamat, hindi kami iniwan ni Lord. Salamat, hindi kami iniwan ni Lord. Everything else, comfort, wealth, achievements, even ministry, titles, relationship, pwede lahat yan bumagsak eh. Pwedeng lahat yan mag-crumble, pwedeng lahat yan ma-shake eh. But what we receive in Christ, His kingdom, His word, our salvation cannot be shaken. Amen? So knowing all of these things, sinishake ng Panginoon tayo kasi ganito, kasi ganyan. Ano ngayon ang hindi masishaken? Ano ngayon ang hindi masishake sa buhay ng mga Kristiyano? Number 1, Word of God. Matthew 24:35, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Mawala man ang lahat except ang salita ng Diyos na panghahawakan mo hanggang kabilang buhay. Alam po, salamat sa Lord. Hindi nawala ang salita niya nung na-shaken kami. And looking forward after 3 years, God really blesses us. God really blesses the church. Why? Because of the Word of God. Mga kapatid, wag mong bibitawan ang pangako ng Diyos sa'yo, ang salita ng Diyos sa'yo. Pangalawa, Kingdom of God. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably and with reverence and awe. Hebrews 12 verse 9. Bakit ka maglilingkod? Bakit ka magko-commit? But every Sunday, kahit pagod ka na, pupunta ka ng simbahan. Kasi alam mo, ang reverence, ang na-receive natin in Christ ay kaharian na kahit magiba ang lahat, pero itong kaharian na ito ay hindi kailanman magigiba. And you know what? You are the most blessed to serve God. To be inside the kingdom, to be heirs and co-heirs with Christ, to be sons and daughters of the living God. Mga kapatid, hindi mawawala at magigiba ang kaharian ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, 'di ba? Nag-collapse na po ang government natin. Pero hindi kailanman magko-collapse ang government ng Diyos. Amen? And last but not the least is the faith of God's people. What cannot be shaken? Tingnan mo yung katabi mo. Marunong mag-shake-shake yan, di ba? Pero hindi masishake yung faith niyan. We have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. It enters the inner secure sanctuary behind the curtain. Anumang pagsubok, listen to me, yung pananampalataya mo in Christ na nagligtas sa iyo ay hindi magigiba. Alam niyo po ba na kahit sa kamatayan, dadalhin ka dito sa langit? Yung faith mo kay Christ, yung kamatayan, dadalhin ka sa langit. Kahapon, nag-funeral service po ako. Nakakatuwa na, ayun na nga, di ba? Na kahit even in death, di ba? Akala natin katapusan na ng lahat. Na after death pala for us Christians, for us who receive Jesus Christ, ito yung start ng true life with God. Na wala ng sakit, wala ng pandemic. Walang talo sa mga Kristiyano. Amen?
Merong sakit, yes. Merong kawalan, yes. But your faith in Christ will save you and keep you anchored in Him. So let me end with this. Anong response natin? Reb, anong gagawin ko? Sige, maganda. Ganda na napag-usapan natin. Anong gagawin ko starting today? Simple lang. Number 1, letter A, be thankful. Be thankful. Sino dito amazed na yung meron tayo hindi magigiba? Ngayon, magpasalamat tayo. Hindi lang casual na, Lord, thank you, ha? Hindi ganun. Dapat heartfelt. All out. Nagpapasalamat ka na yung mga natanggap natin sa Kanya ay hindi magigiba. Alam yung nakakalungkot kasi ang daming Kristiyano hindi po grateful. Daming Kristiyano hindi grateful. Ang daming Kristiyano inggit sa buhay. Hindi grateful. Feeling nila na pag-iwanan sila. 'Di ba? Mga kapatid, maraming ngayong kwento na nasa kanya ang lahat pero hindi masaya. Worst, nagpakamatay. Buti pa siya naka 17 Pro Max. Ako yung casing ko lang mukhang 17 Pro Max pero naka pala ako, iPhone 10 pala, 'di ba? Yung may casing siya na kulay orange. Buti pa siya naka Hong Kong. Buti pa siya naka US. O US naman, kaya naman, 'di ba? Buti pa siya may bagong bahay, may bagong sakyan. Sabi nga dito, tama ng inggit. Be grateful dahil blessed ka. Tingnan mo yung katabi mo sa kanya, huwag ka na mainggit. Ganda mo kaya. Sige. Ang gwapo mo kaya, di ba? Ang blessed mo kaya. Sige, sabi mo, baka hindi niya alam eh. Tama ba? Ngiti dahil blessed ka. Nga pala. Susunod na yung Hong Kong mo, huwag ka mag-alala. Susunod na lang yung bahay at lupa, right? Susunod na lang yung sakyan, yung kotse. Bonus na lang yan. Icing of the cake, sabi nga nila eh, di ba? Pero hindi yan ang reason bakit tayo magiging masaya. Bakit? Kasi thankful ka kasi you receive a kingdom that cannot be shaken. Because you receive Jesus in your life. So that's your response. Be thankful. Mamaya gagawin natin yan. Mabilis lang. And last but not the least, dito ako magtatapos. Anong response natin? Worship with awe and reverence. No? Worship with awe and reverence. Pag sinabing awe and reverence, hindi lang siya yung basta worship. Okay? Alam nyo ba na ang ugat ng lahat, bakit tayo nang shake ay dahil wala ng reverence at awe sa Panginoon Diyos. Ito po yung tinatawag nating love. Iba kasi ang love sa fear eh, right? At alam nyo ba na pwede mong love pero wala kang takot. Mahal mo yung tao, pero wala kang takot sa kanya. And the Lord is not just calling us to love Him, but the Lord is calling us to fear Him also. And when we fear the Lord, the Bible says it is the beginning of wisdom. Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. Sino po dito gusto finally magkaroon na siya ng wisdom sa buhay niya? Yung wisdom ang mag-e-elevate sa iyo bilang isang nanay, isang tatay, bilang pastor, bilang anak, sa business, sa trabaho. Akala ng iba ang problema, pera. Hindi, problema, wala kang wisdom. May pera ka naman eh. Pero wala kang wisdom, kaya nawala. Akala nila yung problema, kaibigan, wala akong kaibigan. Hindi, marami nang pinadalang kaibigan si Lord, nasayang mo lang kasi wala kang wisdom. Amen? Kulang ka ng wisdom. At yan ang dahilan, 'di ba? Alam mo, ayun na nga, yan ang ugat ng compromise, love without fear. Yan ang ugat ng corruption, love without fear. Yan ang dahilan bakit tayo shake kasi may love without fear. Marami naman mahalang bansa pero hindi takot sa Diyos kaya nagnanakaw pa rin. Tama ba? Anong problema natin? Bakit may mga asawang unfaithful sa asawa nila? Walang takot sa Diyos eh. Mahal naman yung asawa pero walang takot sa Diyos. So, kailangan natin takot sa Diyos. Tama ba? Matakot ka sa Diyos, di ba? Reb, huwag na akong matatakot sa Diyos. Nakakatakot na yung asawa ko eh. Takot pa ako sa Diyos. Hindi naman gano'n, di ba? Pag natakot tayo, alam nyo, sabi nga dito, do not just love God, fear God. Sana mag-level up yung takot mo sa Diyos dahil pag natakot ka sa Kanya, magle-level up ang buhay mo. Iba ang nagagawa ng isang taong may takot sa Diyos. Hindi tayo, OJ, andito si Lord pag nasa church ako. Hindi ganun yun, di ba? Ito yung, pag sinabing may takot ka, ibig sabihin, meron kang malalim na paggalang at respeto sa Diyos. Magle-level up ang ministry mo Magle-level up ang marriage mo. Worship without fear and trembling.
Our God is a consuming fire. Sabi nga dito, your asset will be your fear of God. Starting this morning, your asset will be your fear of God. Hindi ka gagawa ng kalokohan sa trabaho mo, bakit? May fear of God ka na eh. Hindi ka gagawa ng kalokohan sa pamilya mo kasi may fear of God ka. Balik ka na kay Lord. Sabi mo nga sa tabi mo, balik ka na kay Lord. I'm done. Sige po, recap na tayo. Number one, bakit tayo sinishake ni Lord? Number one, God shakes. What is? Number two, to make a distinction, to awaken His. And last but not the least, so that only what cannot be shaken will remain. What cannot be shaken? Unang-una, Word of God, Kingdom of God, faith of God's people. Anong response? Be thankful. Ayun, matakot kayo sa Diyos, diba? Wag sa gitara. Worship with awe and reverence. Pero alam nyo ba na since ganito nangyayari sa atin, daming shaking, daming gulo, ang daming problema. Alam nyo po ba, I can sense in my spirit, literally, na breakthrough time muna. Pakita natin yon. Ayan, breakthrough time muna. Bakit ka sinishake ni Lord? Bakit sinishake yung finances mo? Bakit sinishake yung buhay mo? Bakit sinishake ang bansang Pilipinas? Kasi naniniwala po ako, breakthrough time na natin. Panahon na sa breakthrough natin. Na I believe God has transported you saan ka man galing na dagok na sakit na hindi mo maintindihan to where you are right now and will continue to bring you to God's destiny for your life. Tatayo tayong lahat. Okay. Kaya naman, sa oras pong ito, sa gitna ng gulo, gitna ng shakings ng buhay natin, gawin natin yung sinabi kanina. Let's worship God with